Tawin. And praise the Lord. Kararag tayo. Lord, agyaman kami iti daytoy maninapong panagtitipon mi to study, have an overview, Lord, of the Old Testament. We thank you, Lord, iti freedom mi nga agadal. We thank you, Lord, iti availability dagiti adu nga material. So, Lord, kenti time mo po Dios nga makapagsasabat kami and learn together about this inspired words, so God, nga inbaay mo kanyami tapno mauawatan da ka dagiti prinsipyo mo po Dios, dagiti precepts mo, Lord, katapo mayal align mi iti bibiyag mi mindsets mi po Dios kadagiti kapanunutan. Bless mo ti tunggal may sa kanyami, O Lord, kan na kami ti panakaawat. We ask the Holy Spirit to teach us, give us understanding, open our mind, O God, tapno maawat mi dagiti kayat mo nga i-communicate kanya mi babaen ka dagito nga lesson. Kararang mi dagiti kakabsat mi 1.5 ket po i-bless mo isoda dagiti kakabsat mi dito si Pulo ken dagiti dadto maiti Hong Kong ken oray Mindanao, Lord, dagiti makisabsabay, bless mo ti tunggal maysa. Ti kararag mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen. So naka-series tayo dito ay wisdom literature. And discuss tayo the last time the book of Psalms. Mag-overview ulit tayo. Pag tinawag nating wisdom literature, dito ikit genre of literature na karaniwan. Isang klase ng literature na nasa Near Eastern, sa mundo ng yun, nakapaligid sa Israel, Middle Eastern, Near Eastern. Yung areang yon ng biblical times, it's a kind of literature na ginamit rin ng mga sages or yung mga wise people na ginamit ng Panginoon sa Bible. So nagbibigay ito ng mga katuruan regarding sa Diyos, mga virtue and mga practical ways of living na pinadaan ng Panginoon. Kasi may mga itong mga nagtuturo, mga nagsulat dito sa wisdom literature. These are, sabihin na natin, sages ang term na ginagamit. Pero sabihin na natin mga thinkers. Yung mga hindi sila napapakali kung hindi nila inuunawa ang mga bagay-bagay. So parang ito yung mga overthinkers nila noon. They try to understand things. So mga wise individuals. Most likely, nasa category, kasi January ngayon, may wise men pumunta kay Jesus Christ. Most likely, ito yung klase ng mga tao na yon. They analyze things. And in their analysis, nagkakaroon sila ng insights. And they create teachings sa mga yon. So, mostly oral tradition in sa Near Eastern, itong wisdom literature. Pero sa Bible, may mga naisulat na ilan-ilan. Kaya we have a record of ito. Job, Proverbs, Psalms, Ecclesiastes, Song of Solomon. We have this kind of itong several books na ito. So, ayan. Itinuturo ng mga books na ito yung skillful na pamumuhay or yung pamumuhay na nakaayon sa mga pamamaraan ng Diyos or sa mga ways ng Panginoon na ayan, pinag-aaralan nila yung paano mamuhay ng kaaya-aya sa Panginoon sa day-to-day na life natin. So, may mga iba't ibang interpretation rin pagdating dito. So, sabi nga natin, nabanggit ko kanina si Pastor Peter. Actually, doon na lang sa Song of Solomon, ang daming approach doon. Titingnan natin mamaya. I hope na ma-hit natin hanggang Song of Solomon bago tayo matapos dito. So, karaniwan ito, kasi may mga sa Eastern, Near Eastern, may mga, kahit yung mga bansa, mga civilization sa paligid nila noon, may mga versions sila regarding sa wisdom literature. May mga version. So, for example, yung record ng the instructions o Shura Pak
So yung Sumerian text na ito na nasa kalagitnaan ng third millennium. So mga 300, sabihin na natin 350 before Christ na nasulat yon. So nagbibigay rin siya ng mga advice. Kagaya nito, very similar ito yung instruction of Shurapak. Very similar siya kasi yung bungad rin ni Solomon, ginamit niya rin yung perspective na may isang tatay, he is passing on wisdom sa kanyang anak. Itinuturo niya sa anak niya yung mga natutunan niya sa buhay, mga warnings. So, yun, mga reflections nila. So, makikita natin na similar. May mga ganito ring so most likely baka itong mga sages na ito nung king si Solomon, nagdadayuhan siguro tong mga to. May council sila na they talk about reflections in life, understanding, seeking the purpose of life, how do we live better, yung mga ganon. So kasi pag tinawag nating wisdom literature, medyo kakaiba yung style niya. Hindi siya parang nagsasalita siya na from the analysis of, kasi pag prophetic kasi nagsasalita siya from God na dinadownload ng Panginoon sa tao through the prophets, and then kinakausap, parang kino-communicate niya yung thoughts. Dito, yung approach dito, itong mga sages, mga wise people, inoobserba nila ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Inoobserba nila ano ang humahanay sa Diyos, parang ano ang blinibless ng Panginoon at ano yung hindi. So parang ganun. And then they create sayings, riddles, proverbs, mga ganon. Sumusulat sila ng mga ganon to contain yung learnings na yon. So tinutukoy nila yung mga complexities ng buhay, dinidiscuss nila yung suffering, so meaning of life, and then paano ang mabuhay ng naaayon sa Panginoon. So, ayan. So, itong Proverbs, na-discuss na natin last time yung Job, napakahaba rin ng discussion natin. Itong Proverbs kasi, ito yung common na general sana. So, parang generally, ito yung observation nila. Pag ginawa mo ito, cause and effect. Pag ginawa mo itong bagay na ito ang mangyayari sa'yo. Pag masipag ka, kagaya nung, or pag nasa iyo yung virtue nung woman, yung virtuous woman ng Proverbs 30 ba or 31 yung 30 ba yun? Virtuous woman. Pag nasa iyo yung katangian na yon, magiging maganda ang economy ng buhay mo, magiging maganda yung harmony ng family mo. Yun yung observation nila. So, generally, pag ginawa mo ito ang result. It's a cause and effect. It's a cause and effect. Or, generally, pag ginawa mo ito, sasablay ang buhay mo. Ito ang mangyayari sa iyo. Yung mga general observation. So, nabanggit ko last time na yung Book of Job kasi, ang tinatalakay nun, yung exemption to the rule. May mga bagay na hindi mo maipaliwanag. Kasi tinatakil yun, kaya ang grinagrapple ng Book of Job. Why do good people suffer? Bakit? Okay naman yung pamumuhay ko, bakit ako nagsasuffer? Bakit ako dumadaan sa mga sitwasyon na ito? Hindi masasagot ng Proverbs yan. Hindi masasagot ng Proverbs yan. Kaya yun yung exemption sa common observation nila, sinasagot ng Book of Job yun. So, nagbigay siya ng isang perspective na most likely ganito ang nangyayari. So, imagine, isipin mo, yung common understanding ng sages, kasi yung mga kaibigan ni Solomon, kaibigan ni Job, mga wise men mo rin yun eh. So, wala sa understanding, most likely, ginawa mo ito, kaya ganito ang nangyayari sa'yo. They are applying to the situation of Job yung principle ng Proverbs. So, hindi sabihin na natin na judgmental, parang gano'n. Pero yun yung common mindset kasi, common understanding.
So binibigyan tayo ng Bible na huwag ka masyadong maghunos dili ka, parang ganon. Huwag ka masyadong judgmental, parang ganon. Kasi hindi mo alam ang nangyayari. So kaya tayo, pag dumadaan tayo sa buhay, ginagawa mo ang mga bagay-bagay, sinusunod mo ang mga practical things, good things, mga advice, mga wise things, wala, parang ba't ganito ang buhay? You have question. Mag-shift ka ngayon sa principle of Job. So, yun yung kanya. So, don't be harsh to others. Give benefit of the doubt. And then don't be harsh to yourself also. Kasi yung minsan, kinkaroon na kanya tayo nga agbalin nyo pa pastor ay ayan tayo tibagbagi tayo no danduma pay ngay apo, pero sabi ko nga last time may mga bagay-bagay na tayo mga pastor pinapadaan tayo ng Panginoon intentionally doon para we understand the situation, and when we handle people na dumadaan sa situation na yon, we have the wisdom, we are equipped with the wisdom and understanding to help them navigate life para makalabas sila doon and they can make it. So, kaya nga sa atin, wala. Kailangan kang turuan ng Panginoon. Ang pagtuturo ng Panginoon minsan, danasin mo. Hindi niya nile-lecture dumaan ka dyan para kwan. So kaya minsan, dalawang bagay ang nagbibigay, nag-i-equip sa atin na magiging pastor. Yung learnings natin habang nag-aaral tayo, and at the same time, yung experiences in life na dinadaanan natin. So, i-expect mo na pag pastor ka na dapat, pag pumasok ka sa pastorship, i-factor in mo yun. Na may mga bagay na hindi mo kontrolado, whether you like it or not, padadaanin ka ng Panginoon doon. Kasi ini-equip ka niya tinuturuan ka niya. Kung matatandaan nyo kay Peter, yung sinasabi ni Jesus na may mga darating yung panahon na may magsusuot ng damit sa'yo. Sabi yung parang baliktad sana yung concept na tinuturo ng Panginoon sa last part ng John ata yun Yung re-install ng Panginoon si Peter. So, tayo mga pastor kasi, wala. Ilagay mo na yung sa mindset natin na yung tawag ni Paul sa sarili niya, we are slaves of Christ. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang mga bagay-bagay sa buhay natin. The Lord in His grace took us. And siguro, kay Paul, pwedeng i-interpret natin na that maybe, yung thorn of the flesh, ang bagay-bagay na hindi niya naiintindihan, and i-factor in natin yan. Okay? So, basically, yun yung pinagkaiba ng Proverbs and Song of Solomon. Song of Solomon. Job. Okay? Itong Book of Proverbs, lagay ko lang yung notes natin. Itong Book of Proverbs, collection, sabi dito. Collection of moral and spiritual maxims or truths, observations gathered from human experiences. So, ito, hindi itong mga wise sayings dito sa Book of Proverbs, these are not theories. Hindi ito philosophies na pinag-aaralan ng utak ng tao. Actually, these are experiences in life na again and again, na uulit-ulit, and talagang, di ba, pag science, sabi natin, sinasabi mong science, pag inulit mo yung formula, you still come out with the same result. So, ayan, again and again, paulit-ulit, yun talaga ang nangyayari. So, it is extracted from human experiences. So, yan, kinukumpile nila sa kaiisip nila. At itong mga wisdom na ito, kasi ang dami dito sa mundo, actually may finalo akong isang page sa Facebook na Proverbs of
Asian nations. Sabi niya doon Proverbs of Asian nations. But of course, we have the doctrine of inspiration. Iba ang pagtrato natin sa Book of Proverbs kaysa sa common Proverbs. So, may mga binabanggit akong Proverbs ng Pilipinas. For example, the Proverbs of Rizal. Ng mga Proverbs ni Rizal. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. In his observation, yun yung nangyayari. Pag hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, somehow, pero that is observation of Rizal, and iba ang trato natin sa Book of Proverbs. Kasi even us, we can create our own Proverbs. So, yan, we can create our own Proverbs. Nagtataas ng kamay si Pastora Joanne. May question, Pastora? Or na-click lang? Okay. Na-click na lang siguro. Okay. Sinasabing si Solomon ang pinaka-principal author kasi siguro siya yung may pinakamalaking bloke ng sinulat regarding dito sa Book of Proverbs. So sabi dito approximately 3,000 Proverbs raw ang sinulat niya. Based dito sa verse ng record ng 1 Kings 4:32. So nabanggit dito na may mga around 3,000 Proverbs siya. Dami nito. So hindi natin alam kung nandito lahat sa Book of Proverbs. Kasi itong Book of Proverbs, there was a revival na nangyari sa mga kingdoms ng Israel na sumunod na pagkatapos ng nila Solomon. At parang na-revive itong concept of yung thinkers nila. Parang umangat yung philosophical ages nila. So parang ganon. At ang nangyari kinumpile nila itong mga to. So there are editors who compiled and arranged it. Parang yung nangyari rin doon sa Pentateuch. May nag-compile at nag-arrange. And they are inspired to arrange it in this manner. So hindi ko alam kung nandito lahat yung 3,000 na Proverbs ni Solomon or they are arranged in different manner. Kasi even sa arrangement, may ikino-communicate na message yan. So, inspired rin yun pagka-arrange niya. Kasi kung mapapansin ninyo, even sa Matthew, Mark, Luke dyan, they are talking about the same things. But they arrange stories differently. At yung pag-arrange pala, intentional yun to deliver a specific message based on that arrangement. Kaya pag nag-aaral tayo ng Biblia, iminamacro approach natin, tinitingnan natin in big picture, and then saka ka nagma-micro approach. So, ito yung kagandahan ng pag-aaral natin ng Old Testament survey. Kasi namamacro approach natin. Tinitingnan mo sa malayuan, in a big picture, and then, kasi karamihan ng mga Kristiyano matik yan, nagma-micro approach Pag nagbasa ng verse, nahanap niya yung magre-rema, yung something na hihipo sa puso niya. Na hindi niya iniintindi yung big picture. Pag tayo mga pastor, kailangan natin yung big picture. Kasi nag-i-interpret tayo nag-i-interpret tayo ng mga bagay-bagay. So micro, macro, gaganon-ganon tayo. Gumagamit tayo ng telescope, malayuan, gumagamit tayo ng microscope, malapitan, parang ganon. And you interpret ang isang bagay, you interpret ang isang maliit na bersikulo based sa context niya. Yan yung sinasabi ng karamihan na context. Lagi nababanggit yung context na yan. Okay? May mga iba rin na naidagdag dito, mga sinulat ng ibang tao like King Lemuel, mga yon. So may nababanggit din rin dito. I think si King Lemuel nga hindi Hudyo ata to Siguro mga kumpare rin nila Solomon. Siyempre may proverbs dito sa Book of Proverbs regarding friendship.
So, di ba may tayo mga Pilipino sabihin mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. May Proverbs na gano'n eh. At actually, may binabanggit rin ang Book of Proverbs na gano'n na regarding the same concept. Iba lang yung pagkakapanya. So most likely, Solomon has friends rin na kapalitan niya ng mga ideas, and one is King Lemuel siguro. Kasi may nailadagdag. Ito yung mga, imagine si Queen of Sheba would travel so far para lang palitan ng talas ng isip. So, napahanga siya sa King Solomon eh. Pero panistong si King Solomon compared kay Jesus. Di ba sinabi ni Jesus? I-accuse kayo ng Queen of Sheba because someone greater than Solomon is here. Clean name ni Jesus yon. Wiser than Solomon. Okay. Bakit sinulat itong Book of Proverbs? Ano yung purpose? Bakit ibinigay ito? So makikita natin yung purpose niya naka-outline dito sa bungad na bersikulo. So sabi dito, these are the Proverbs of Solomon, David's son, King of Israel. The purpose of these Proverbs is to teach people wisdom and discipline and to help them understand wise sayings. Through these Proverbs, people will receive instruction in discipline, good conduct, and doing what is right, just, and fair. These proverbs will make the simple-minded clever. They will give knowledge and purpose to young people. Let those who are wise listen to these proverbs and become even wiser. And those who understand receive guidance by exploring the depths of meaning in these proverbs, parables, wise sayings, and riddles. So, nakabalangkas dito kung ano-ano yung mga purpose niya sa verses na ito. Yung una, sabi dito, to give people understanding concerning God's higher wisdom. So actually, itong Book of Proverbs, binibigyan ka ng window to perceive the wisdom of God. So, kasi kung pupunta ka kay James, actually may paniniwala ako na may different traditions kasi sa loob ng Old Testament. Meron yung traditions ng priest na ang pinaka iniisip lang nila mga protocols, mga ganon. Kailangan gawin ganito, ganito, ganito. Sinusunod mo tong mga to, nag-aalay ka, okay ka according to the law. And then meron yung traditions ng mga prophets na tinitingnan lang nila yung mga prophecies and they interpret things according to prophecies. And third tradition ito, dito pumapasok ang mga hari, itong sages, wisdom. At si Jesus, I think ito yung ganito siguro yung pamilya nila. Nandun sila sa pamilya na they embrace more of the sages tradition. Siyempre, tatay niya si Solomon, lolo niya sina Solomon. So, kaya kung makikita mo yung utol niya, younger brother niya, si James, he talks about wisdom. Kasi kung titingnan mo rin si Jesus, pag nagbitaw siya ng mga salita, though tinatawag nating prophet siya, pero he talks more about wisdom. So, most likely, because he is from the clan of David, yun yung bit na tradition ng kahit ng mga pamilya nila, mga lolo nila, pasa-pasa yan, dinidisciple yung mga apo nila. Kaya, nakikita mo si James na kapatid ni Jesus Christ, he talks about the wisdom from above and wisdom from below. So, yan. And makikita rin natin dito na actually, itong Proverbs saka yung Ecclesiastes, yan yung pag pinagtabi mo, ito yung sinasabi nila, yung principles of Proverbs is the wisdom from above at yung Ecclesiastes naman is the wisdom from below. Human wisdom. So yung godly wisdom is the principles na tinuturo ng Proverbs. Yung teacher naman doon sa Ecclesiastes, he is talking about the wisdom from below. And
He is exploring it at sinasabi niya, vanity, vanity. Meaningless, meaningless. So, yan yung kanya. So, we have a window to see principles, understand the principles, the mindset of God regarding wisdom, on this context, wisdom. Okay? And then, isa pang purpose is to teach people wisdom and instruction. So, kaya nga sa atin, yung sabi natin, itong Proverbs, observations ng mga tao ito. Observations nila sa mga nangyayari. And then, they crafted it into simple words para madaling intindihin or madaling ma-memorize and ipapasa sa iba. Now, tayo mga younger people, younger. 40s na ako, mabihira. pero yung mga younger people, we are more on a idealistic people. Pag may idea tayo, pinagpapapilitan natin yan. Pero hindi tested yung mga ideas na yon. So, ang sinasabi na dito, to teach people wisdom and instruction. You don't need to experiment again. You don't need to experiment again. So, sabi nga ni Pastor Peter, at dati ng testing idin, nga ikalso na di ulo na di lugan, ay, matay kagayam na madalisan di ulo. Di ka mo mamatpati, testing mo. parang ganun. Parang common sense sana pag ganun. Diba? So, but sinasabi niya, to teach wisdom, teach people wisdom and instruction. And pangatlo, to receive instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. And then to help the simple-minded become clever. Actually, dito sa Book of Proverbs, tinuturo niya yung pagpalabasa ka dito sa Proverbs, kahit simple-minded ka raw, mapagkakamalang kang matalino. Mapagkakamalang kang matalino, sabi dito So, yan. To help simple-minded become clever. So, bata pa ako noon, mahilig akong pag umuupo ang mga matatanda at nagkikwentuhan sila, mahilig akong umuupo doon sa kanila. At iba talaga iba talaga ang pinag-uusapan ng mga matatanda. So, ayan, may mga bagay na, lalo na yung 1980s, may uso yung debate noon Yung pinag-uusapan kung pwede bang kumain ng mga Kristiyano ng balot. Mga ganon. Ang dami nilang philosophies na ipinapasok doon Kasi pag kukan mo yung balot, may dugo yun may dugo doon pinapasok nila yung doktrina, nagkasala ka na. Parang ganon. Yung pinapasok nilang konsepto, ang daming philosophies na ipinapasok nila. Na-amaze ka sa way nilang mag-isip. Pero napansin ko, yung mga pilosopo na parang hindi seryoso, yun yung mga malalalim mag-isip So, kaya kung may namimilosopo minsan sa church, hindi, iba lang kasi siyang mag-isip. He is outside the box thinker. So, kaya yung mga parang si Kaloy, minsan, outside the box thinker yun So, minsan, puro tawa-tawa lang yun. Pero malalim mag-isip. So, ayun. To help simple-minded become clever. And then, to give the young knowledge and discretion beyond their years. So, ibig sabihin, pwede kang kahit nasa 20s ka pa lang, pwede kang thinker na nasa 30s or 40s. Ibig sabihin, you are advanced your years. So, parang ganon. At magkakaroon ka raw ng ganon pag binabad mo ang sarili mo sa mga proverbs na ito. So, they teach principles in life. Nakakausap ko yung mga students natin sa Mindanao. Siyempre, isa sa readings natin sa devotions to sa Bible School. Si Diana yung nakakausap ko Sabi niya, Pastor, parang nung bumalik ako dito sa Mindanao, parang naiiba ako. Sabi niya.
Parang naiiba raw sa mga classmate niya, sa mga kaedad niya raw. Eh, siyempre dumaan ka sa training, sabi ko. Pag sundalo, pag dumaan ka sa training, iba ka sa civilian. Parang, pag sundalo ka kasi, may mga naiintindi, pag may galaw sa paligid, mapagsuspetsa ka, parang gano'n. Mapagsuspetsa ka. Dito rin, nababad ka sa training ng pastorate. Advance ka lalo na yung pag dumaan ka sa training na point system, na naranasan mo yung 3 na lang yung puntos mo, ma-kick out ka na. Ang ingat mo para hindi ka ma-kick out. Ngayon, pag wala ka na sa Bible school, may ganun parang na-orient ka doon na maingat ka. Bago mo gawin ang isang bagay, na-train yung utak mo na tama ba to o mali. Makakasira ba sa reputasyon ko to o hindi. Parang gano'n, sabi ni Sister Dayan. Parang naiiba ako. Parang ang mga tao, ginagawa na lang nila, yung mga kaedad ko, kung anong naisip nila, ginagawa nila. Sa akin, ang hirap. Parang gano'n. Pag gagawin ko ang isang bagay na parang may humahawak sa akin na kung ano. You are trained, sabi ko. And ito, pag binabad mong sarili mo sa principles ng wisdom, yun yung kaibahan mo kasi naiintindihan mo kung ano ang kaingutan saka yung wise. Alam mo agad kung ingot yung gagawin mo pag foolishness yung gagawin mo. So, especially pag na-immerse ka dito. So, yun. So, to give the young knowledge and discretion beyond their years. So, tinuturo kaya ito dito sa bahay noon, kung anong petsa ngayon, yun yung binabasa namin. For example, ang petsa ngayon ay January 5. Ang binabasa namin ngayong araw, Proverbs 5. Yun yung everyday yan, whole year yan. Ikot-ikot. Yan yung morning devotion. So, ganyan. So, ibang book naman sa gabi. Okay? And then to assist the wise to become wiser still. You can still become wiser. Yun. Sabi nga natin, there are 2 kinds of wisdom. Wisdom from above, wisdom from below. Now, this one is talking about the context of wisdom from above. Yung wisdom na inilalapit ka sa Panginoon, yung wisdom na nagde-develop ng fear of the Lord. And yung to give guidance to all who are willing to study them in depth. So, ayan. So, I encourage each and everyone sa atin na bumabad tayo dito sa Book of Proverbs. And then, ayan. Ano yung bumubuo dito sa Proverbs, sa Book of Proverbs? Punta tayo sa pangalawa. So, sabi dito, a Proverbs is a statement which contains a specific truth in concise words. So, parang isa siyang statement na naglalaman ng truth. Pero pinaikli siya in a concise word, sabi niya, tapos madaling intindihin, madaling tandaan. So, yun yung para makuha yung atensyon. Yun yung the aim dito ay memorization sa contest noon ng Bible memory verse. Either wisdom literature sila kumuha At ang pinaka-attractive, either Psalms or Proverbs. Dito kumukuha yung mga kumukontest ng memory verse noon So, madaling tandaan kasi. Now, a maxim is a saying or parable that is a statement of principle. Principle naman ito. So, pag tinawag na maxim. Okay? And, itong ibig sabihin is a rule. So, in short, Proverbs are rules from heaven for real living on earth. Sabi dito. So, parang pwede mong i-interpret na gano'n. Mga panuntunan, mga rules. Pag gagawin mo ito ang mangyayari sa'yo. Pag ganito ang gagawin mo, ito rin ang Pag gagawin mo ito, tatalikuran ka ng kalangitan. Parang gano'n. At yung gagawin mo rito, pagpapalain ka ng kalangitan. So, yun yung concept na binibigay nito, rule. So, mas higit ito kaysa sa simpleng koleksyon ng human wisdom. Naglalaman ito kasi ng divine wisdom, makalangit na karunungan na inilaan
para igabayan yung ating pang-araw-araw na buhay. So basically, yung Old Testament kasi, either way yan eh. Pag sinusunod mo yung law, parang ang law kasi, parang, ang tawag nito, bakod. Parang bakod yan na to control you para hindi ka maligaw ng landas. So ang Israel, para hindi sila maligaw ng landas at magaya sa mga kapitbahay nila, binakuran sila ng Panginoon ng law. Parang kung maglalakad sana sila, at the parteng na. And then they walk on that. In some way, Proverbs is like that. Parang ibinibigay niyang guidelines sa pamumuhay para naaayon yung pamumuhay mo sa Panginoon. So sasabihin na natin, ang meditation rin kasi ng mga sages, nag-uugat pa rin sila sa laws of God doon sa Pentateuch. So pwede nating sabihin na ang Proverbs applied laws of God in day-to-day life. Ito yung application niya. Parang gano'n. So, parang yung bungad. Huwag kang sasama sa mga taong ito. Yung nag-aabang sila ng gusto nilang patayin. Nag-aabang sila ng gusto nilang nakawan. Kasi masisira lang sila. Walang silbi yan, sabi. Kasi yung ibon, pag gagawa ka ng bitag, sabi, pinapanood ka niya, walang saysay yun. Hindi pupunta sa bitag yan. Parang kung i-analyze mo yan, parang in day-to-day life, ina-apply niya yung kwan. Pag direktahin mo sana kung mosaic, fan ka ni Moses, huwag kang pumatay. Kasi sisintensyahan ka ng kalangitan, sisintensyahan ka ng batas. Huwag kang magnakaw. Pero actually sa Proverbs, in day-to-day life, yung in-interpret niya sa day-to-day life, na hindi niya, di ba pag nagsesermon tayo minsan, bawat bigkas mo, gumagamit ka ng supporting verse. Dito kasi, parang sinasabi niya yung practical na gagawin mo na hindi siya nagbibigay ng supporting verse. Pero makikita mo na ang bawat mindset, nakaugat rin siya sa commandments of God na binigay kay Moses. Nandun. Kaya ang concept pa rin ng Proverbs, it is, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag sinusunod mo yung laws of God, sinusunod mo sa laws of God, okay ka. Parang ganon. So this is learning the laws of God na binigay kay Moses, but parang in the meditation of day-to-day living. So sabihin na natin, di ba sinabi ng Panginoon kay Joshua, meditate these laws given to you, meditate on it day and night. So parang si Joshua sana, gumawa siya sa day-to-day life ng mga record ng application niya. So, rewriting in his day-to-day encounter, parang ganun sana to. Ganun yung ginagawa ng mga nagsulat. Their day-to-day life, their observation, huwag kang manglamang sa kapwa. Ayun, thou shall not bear false witness, mga ganun. Pinapasukan lahat ng kwan. Yun rin yung concept. Okay, practical godliness. Okay, mag-raise lang kayo ng kamay kung may tanong. Pastora Joan, napindot ulit yan or may question? Pwede lang kayong magsalita anytime. Okay? Nagdingdingig ka, Pastor. Sige lang. Sige. Naka-raise. Ito yung kamay. Okay. Proverbs and wise sayings. Sabi dito, these proverbs and wise sayings concerns themselves with three fundamental issues. May tatlong bagay na ina-address ng proverbs and wise saying. So, yan, yung ABC natin dito. Knowledge, understanding, and wisdom. Ano ang knowledge? Parang ang knowledge is information. So, parang pag-a-accumulate ng mga information, mga facts, mga day-to-day information. So, and then, ano naman yung understanding?
yung understanding, yung mga information na nakukuha mong yun, it talks about the proper interpretation. Ginagawa natin bilang pastor to eh. Kumukuha ka ng information sa mga text. Di ba? Kumukuha ka ng verse. And then, ini-interpret mo yon. Pag nag-a-advise ka, kumukuha ka ng verse, ini-interpret mo yon para sa isang tao. So, lagi nating ginagawa ito, understanding. So, tayong mga pastor, marami tayo nito, understanding. So, anong kinaiba ng understanding sa wisdom? Wisdom, sabi dito, has to do with proper application of the facts to particular situation. Kasi marami ring mga pastor na ang daming understanding, pero walang application sa buhay. so, tatlo yan. So, sabihin na nating levels yan. We gather information. Parang ngayon, we are gathering information regarding Proverbs. And then, natututunan natin yan, itong application niya. Itong application niya. Pero hanggang understanding lang yon. Pero pag nakikitang ginagawa mo sa buhay, yun yung tinatawag nilang wisdom. So, ang wisdom is just a simple knowledge that you understood, but you applied it. So, hanggat hindi mo ginagawa sa buhay, information lang yan. Understanding lang yan. So, sabihin na natin, tayo, paano yumaman? Paano yumaman? Yung sisweldo ka ng 30,000, gagastos ka ng 40,000. Common sense yan. Common sense yan. Hindi ka, alam mo na, sabi nga natin, may proverbs tayo sa Pilipinas na pag maiksi ang kumot, matuto kang mamaluktot. Sabi na, di ba? So, paano ka magkasya doon? Sa atin, sumildo ka ng 30,000, dinisisyonan mo na every month, sa 30,000 na yun, maglalaan ako ng 2,000 na impok. Okay? I-impok ko yun. So, ibig sabihin, after 1 year, magkano yung 2,000 mo? After 1 year, 24,000 yun. At least may 24,000 ka. May 13th month pay ka na. parang ganun sana yung concept. Now, yumaman ka ba doon? Walang yumayaman sa pag-iipon. So, ginarahin mo sa sample, ginarahin mo siya sa GCash or Paymaya. Sa GCash kasi, pag nilagay mo sa SIM bank ng GCash, bibigyan ka niya ng 5-6% or SIM Paymaya, bigyan ka ng 6%. So, yung 12,000 mo, patungan mo pa siya ng around 5% kasi kakuha ng wish ang gobyerno. So, magkano ang 24,000? That's 2,400 ang 10% niya. Pag 5%, 1,200. So, pag paulit-ulit yan, compound interest, umaangat yon, dumadami yon. So, darating yung panahon na magiging 100,000 yun. Bumibilis yon. Ganon ang ginagawa ng mga mayayaman. So, ang concept kasi ng mga karaniwan, nag-iipon lang. Pero hindi naman iniinteresan yung pera. So, actually, nalulugi ka pa kasi nag-depreciate ang pera. So, alam natin yan. Pero hanggat hindi mo sinisimulan ang mag-impok at mag-invest, knowledge and understanding lang yan. Pero pag ginagawa mo na, sinasabi doon, wisdom. Okay? So, maraming tao na kasi tayo, nag-o-observe tayo sa mundo. Marami kang nauunawaan. Pero, yung mga kaunawaan na yun, hindi mo kasi ina-apply. parang ganon. So, okay, makategori natin yung tatlong binabanggit ng Proverbs. Knowledge, information, marami tayo niya. And then understanding, ini-interpret mo. And then, yung next is application, wisdom. So, yung sinasabi ni Jesus Christ,
Di ba nagturo si Jesus Christ? At yung conclusion niya, yung taong matalino, sabi niya, yung tinuro ko, itong mga bagay-bagay na tinuro ko, pag ginawa niya, parang yung parable na ginamit niya na, yung isa, tinayo niya yung bahay niya sa bato, yung isa, tinayo niya yung bahay niya sa buhangin. So, yung mga gumagawa ng mga sinasabi ko, para silang nakatayo sa bato na pag dumating yung mga alon, mga ganon, nakatayo pa rin sila. So, ano sinasabi ni Jesus Christ doon? Ginagaranti ni Jesus Christ na pag sinusunod mo yung mga katuruan niya, hindi ka matutumba. Ginagaranti niya yun. So, ayan. Marami sa atin, marami tayo, minsan, akala natin, mas matalino tayo kay Jesus Christ. So parang ganun. Tingnan mo si Jesus Christ. Kaya sinasabi niya, teach them to obey everything I have commanded you. Kasi maraming Kristiyano, they know what the teaching of Jesus is. Knowledge. They understand it. They have the understanding. But we don't apply it in life. Kaya yung sa dami ng information na alam natin, we end up like the teacher in the book of Ecclesiastes rather than the teacher from the book of Proverbs. So parang ang ganda ng parang masaya itong teacher ng book of Proverbs. Itong teacher naman ng book of Ecclesiastes. Parang ay ayon na lahat ibagbagi na. But pareho naman sila. Vanity, kahit ang dami niyang na-accumulate, vanity, meaningless. Kasi dinidetach niya ang Panginoon. So yun yung sinasabi ni Jesus Christ. So naniniwala ako na pag susundin natin talaga yung sinasabi ni Jesus Christ sa mga tinuturo niya, we will have a fruitful life. Sabihin na natin, there may be trials and tribulation. There may be persecutions. There may be hardships. But it would be a meaningful life. It would be a happy life. So, ayun. Pero, pag hindi Kristiyano, hindi mo ginagawa yung sinasabi ni Jesus Christ, hindi natin ina-apply sa buhay natin. But dahil puro practicality tayo, wisdom from below, hindi natin ina-apply sa buhay natin, we end up like the teacher in the book of Ecclesiastes. Nandun na. Nararamdaman mo naman ang presensya ng Panginoon. Mamaya, depressed ka na naman. parang ganun. Meaningless. Vanity. Parang ganun. Okay? So, ayan. These 3 points na ito, you can make it as a sermon. The difference of knowledge, understanding, and wisdom. Wisdom lang yan pag ina-apply na natin sa buhay. So pag nababasa mo lang, knowledge lang pag natutunan mo. Pag naunawaan mo at kaya mong ipaliwanag, understanding lang yan. Pero pag ginagawa natin sa buhay, wisdom talaga yan. Okay? Okay. So, ayan. These Proverbs, napakalawak ng kino-cover nilang mga issues. So, ang isang effective way ng pag-aaral sa Proverbs, i-classify mo siya doon sa according to, kasi different na, ang daming topics ang dinidiscuss ng Proverbs. Nakakalat yan. So, parang random na minsan halo-halo eh. Pero actually ito, may nilista tong si Pastor Bill Scheidler, may nilista siya na major breakdowns ng Proverbs kasi tinatalakay niya ang prosperity and success, work ethics, friendship, parenting, finances, justice, pride and humility, diligence and sloth, leadership, wise, foolish, honesty and dishonesty. Ang magandang pagtuturo ng Book of Proverbs, pag ituturo ninyo sa church ninyo ito, you arrange it into a topical form. For example, you talk about prosperity and success, but mag-stick kayo na anong sinasabi ng Proverbs sa prosperity and success? And gatherin mo lahat ng mga verse doon, i-compile mo lahat, and then you make it as a sermon. I-topical mo. Kasi minsan, pag binabasa mo ang per chapter, parang random eh. Wala siyang topic na dinidiscuss. Na-observe nyo rin ba yun na parang
ito, biglang gumambyo, ibang topic na naman yung sinasabi. Kasi collection lang siya ng mga wise sayings, ng mga short verses. So, ito ang tip, pag-aaralan natin ang Book of Proverbs at ituturo natin, you make it a topical. Para hindi ka maguluhan, ano ang sinasabi ng Proverbs? Doon ka lang sa loob ng Proverbs. Iba't ibang sayings na compile mo doon and then i-extract mo yung lessons niya. So, pag na-extract mo yung different points, and then pag samasamahin mo na lang yung mga magkakapareho, breakdown mo sa magkakapareho, and then hanggang sa may concise mo sa ilang points lang yan para maging prosperity or maging successful ka sa buhay or para maging ethical ka sa work. So, maging good ka bilang parent. So, okay ka sa management ng finances. So, yan. Ganun yung pandito. Kasi iba't ibang topic sa day-to-day life ang tinatakel ng Book of Proverbs. Okay? Kaya minsan, mahirap rin mag-preach doon sa Book of Proverbs. Kasi parang kung tumira tong Book of Proverbs, parang backshot eh. Sabog yung one. Pero that is a good thing. Keep on reading. For example, kung anong topic ang ibinigay nila, especially pag in-invite kasi nila sa young people, bilang speaker sa young people, at tatalakayin mo ang regarding sa friendship, basahin mo na yung chapter per chapter, hanapin mo yung friendship and italakay mo doon. Okay? Key themes of the Book of Proverbs, ang pangunahin pa rin the fear of the Lord. Ito yung thesis na ibinibigay nito, Proverbs, na ang pinakaugat ng pagkakaroon ng wisdom, fear of the Lord. So, titingnan mo dito, wisdom, the proper application. Kahit magkaroon ka ng napakaraming information, kahit maunawaan mo yan, kung wala kang fear of the Lord, hindi mo gagawin yan. So, pag itong fear of the Lord kasi, ano ba tong fear of the Lord? Kasi sa Proverbs 1 verse 7, sabi, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Itong fear of the Lord, ito ay reverence for God. Paggalang sa Panginoon, hindi lang pagkatakot sa Diyos. Parang ang ibig sabihin nito, malalim na paggalang at parang paghanga sa Diyos. At sa lalim ng paggalang, gagawin mo yung mga principles na sinasabi niya. So ganun rin, kung babalik ka doon sa Mosaic perspective, kay Moses na pagtuturo, kung i-interpret mo sana yung mga tao doon sa wilderness, ikaw isa kang sage, isa kang wisdom literature writer. Paano mo i-interpret yung mga nasa wilderness? Mga engot to mga to parang mga fool sila Wala silang paggalang sa Diyos, wala silang fear of the Lord, and they keep on doing that. Kaya sinusumpa sila Kaya namamatay sila So, kaya sinasabi niya, kung matakot lang sana sila sa Diyos, kung igalang lang sana nila ang Diyos, di papasok lahat ng blessing sa kanila. All the benefits. Hindi sila sana paikot-ikot doon. So, parang yun yung kanya. So, kung titingnan mo sa wilderness, this is the issue. They don't have the fear of the Lord in their heart. So, tingnan mo kay context ni Joshua. Kaya si Joshua, sinampulan niya yung yung pamilya ni Akan. Pagbira, ipapahamak nyo tayong lahat. Papahamak nyo lahat ng Israelita. Titingnan mo, injustice sana yun. Kasi pinatawag niya yung pamilya ba o clan pa. Pinatay nila lahat yun Sinampulan ni Joshua
na ang hindi paggalang, hindi pagtakot sa Diyos, ipapahamak niyong marami. Parang yung kanya. At yung fear of the Lord, makikita mo na yung kwan nila na they become better. So, kasi naiintindihan ni Joshua na the victory, the battle is the Lord's. Ang victory nila hindi rin nakasalalay sa laki ng army nila, kundi yung paggalang nila. Kasi ang Panginoon naman ang lumalaban para sa kanila. So, parang gano'n. So, pwede mong gamitin ang principle of wisdom literature in reinterpreting from Genesis lahat. So, sabi ko nga may tatlong perspective ng pag-interpret ng Bible. I-interpret mo pag Holy Communion Sunday, kagaya kanina, first Sunday of the week, of the month, first Sunday of the month, lagi kang bumalik doon sa mindset ng mga pare. So, the priestly mindset. Pag pasaway ang mga tao, pwede kang pumunta sa mga prophetic mindset. Medyo banatan mo sila. Pero pag gusto mo naman na okay, you are just challenging, pwede mong gamitin ito. So, wisdom literature, wisdom mindset. Okay? So, key themes, the fear of the Lord. So, ito, tingnan niyo yung kwan. Ang daming beses na paulit-ulit. Proverbs 1:7, 129, 2:5, nakakalat lahat yan. So, sa paulit-ulit na sinasabi dito, paulit-ulit na binabalikan yung concept na yan, fear of the Lord. Ito talaga ang kino-communicate niya. Kasi ito yung pundasyon ng tamang pamumuhay. Pag natatakot ka sa Diyos, ginagalang mo siya, sinusunod niya ang mga batas mo. So, kung si Solomon, wala si Adan So, parang interpret niya na it's a foolish move. Wala ka kasing galang sa Diyos parang gano'n. Gano'n. So parang mindset ito. So, itong wisdom literature is a kind of mindset na ini-interpret mo lang siya sa foolish or wise. Parang gano'n. Okay, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Okay? Magsisip, di ba sabi natin, applied knowledge, applied understanding yung wisdom. So, nagiging applied pag takot ka sa Panginoon, hindi mo gagawin or gagawin mo. Di ba may concept rin sa Bible na may sin of omission and sin of commission? So, ganun lang. Either way, do or undo. Ano tong fear of the Lord? Nabanggit na natin kanina. Affectionate reverence by which the child of God submits himself humbly and carefully to the Heavenly Father's will. So, kaya ka nagsasubmit. Paggalang sa Panginoon. So, the wrath of God is so bitter that the child of God's only dread is that offending his Father. And the love of God is so sweet that his only desire is to please his Father. Anong gamitin mo dahil? Susundin mo dahil sa takot o susundin mo dahil sa you want to please Him. So either way yung one. Fear of the Lord is two concept yan. Two concept na sinasabi. At hindi lang yung takot na galang rin yan and you just want to please Him. So ito yung breakdown niya ng idea. So balikan nyo na lang tong notes na ito. Markahan nyo itong letter B ng number 4. And then 3 types. Commonly, may 3 types. Sa ibang mga literature, sa ibang mga interpretation, mas marami ito. Pero generally 3 klase itong Proverbs. Yung klase niya. So, yung contrastive, ang ginagawa niya, pinagbe-versus niya ang dalawang idea. Gumagamit siya kino-compare niya ang dalawang bagay. Example, ito. The house of the wicked will be overthrown, but the tent of the upright will flourish. So parang magkasalungat na idea, kino-compare niya. Magkasalungat na bagay. So yung house, tapos yung isa tent, wicked. So lamang na. 'Di ba? Kinakainggitan natin yung mga mayayaman.
yan, in the end, crack-rumble rin yan. Yun yung sinasabi niya. Ito naman, kahit simple lang, kung sumusunod ka sa Panginoon, upright ka, lalago rin yan. So, yun yung common observation nila. Pinagko-compare nilang dalawa. So, in the end, kahit takbong chubby lang ito, malalamangan niya rin itong isa pagdating ng panahon. But the concept is flourish. Flourish. Ibig sabihin, the quality of life. Mapapaisamak dito, Yeko, meron yung concept na tinatawag na yung mas gugustuhin mo ang isang bahay na simple lang yung ulam. Pero masaya, parang gano'n kaysa yung nasa loob ka ng bahay at nasa sulok ka na parang bitterness regarding yung kasi the quality of life inside the house na tinutukoy. Okay, so ito yung karamihan na mapapansin ninyo, contrastive. Pinagko-compare niya, wise and foolish. So, evil, or wise and foolish, wicked and upright, pinagko-compare niya yan. Itong completive naman, yung isa, sumusuporta sa isa. So, ang keyword naman dito is and. So, example natin, Proverbs 17:6. Children's children are the crown of old men. And, keyword, the glory of children is their father. So parang it complements each other. It completes. So, ayan. Tapos yung pangatlo naman is comparative. Pinagko-compare niya. Yung isa, contrast, yung kaibahan. Itong pangalawa, yung magkatugma sila, bumubuo sila ng isang idea. Ito naman, pinagko-compare niya yung dalawang magkaiba. So, ito. As cold water to a weary soul, so is good news from a far country. Iba yung sinasabi niya rito, gumagamit siya ng isang illustration, cold water to a weary soul, and then good news to another country. Comparative. So, for example, good news for a far country. The good news of salvation for a far country from Israel. So, parang tubig siya na makayumay tibang ar. So he uses other illustration to explain the another point. So, ayan. So, basically, karaniwan umiikot dito sa tatlo. Contrastive, completive, and comparative. Okay? So, that is the book of Proverbs. May mga favorite ba kayong kuan? Anong favorite mo na Proverbs, Pastor Dennis? Mga favorite pinakagasgas. Ano yan? I-recite mo nga. The Lord is a strong tower. Okay. Ibang karaniwang ginagamit tayo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. So, karaniwan rin na binabanggit natin yan. So, kanayan ko gamitin tayo di sermon ko kasi sometimes you need to emphasize on that. Pastor Con, so nung mga favorite proverbs mo? May mga panligaw na proverbs. Yung Proverbs woman, yung many woman have great kasi dagijay ko dagijay other version. Many women have great characteristics but you surpass them all. Yung mga panligaw na proverbs, mga pangkabataan na sinusulat-sulat nila sa mga pinupormahan. Okay, so yun yung Book of Proverbs. At tingnan nga natin, kaya natin tapusin ito. 10:18. So, mabilis lang itong Ecclesiastes. Kasi actually, parang ganun rin lang. Parang ganun lang yung kwan. Kaso, we will look at Ecclesiastes as the wisdom from below. Tingnan natin na the practically, sinusunod niya naman yung wisdom na yung parang day-to-day, the good things
choosing the right decision sa day-to-day life, pero hindi siya konektado sa Diyos. Parang ganun na wisdom. So, sabi dito, it is a strange book. It is a strange book. Kasi the wisdom is from worldly perspective. So, worldly perspective rather than spiritual point of view. So, sabi rin ng marami, si Solomon rin ang nagturo nito, ang nagsulat. So, curious si Solomon so, pumunta siya sa isang perspective. And he tried to understand the wisdom apart from God. So, parang ganon. So, hindi niya, paspasit na po Diyos ito dito. So, ang laging ginagamit dito is under the sun. Under the sun. So pwede nating safely masasabi na the wisdom from below. So, book of other terms na ginagamit, ito raw, the book of human wisdom. So, ito yung sinasabi ni James na the wisdom from. Pastor, so interrupt ko lang basit. So one specific person nga writer iti ano man na ganan? Ecclesiastes. Aji Proverbs, Pastor. Marami sila. Kasi chapter ano tawag Echo. sa chapter last Lemuel na yun. So makikita natin doon but commonly sinasabi na si Solomon kasi siya yung literature ng yung concept ng yung mind ng wisdom. Sige. So yun. Pero may editor kasi actually nabuo ito ng hindi ng panahon ni Solomon. Parang kinumpile nila ito, gumawa sila ng inari sila itong book. Karamihan ng material ay Solomon. Parang very similar siya doon siya kay Moses. Kasi hindi mo masasabi na si Moses lahat yung nagsulat doon sa Genesis to Deuteronomy. Kasi kung babasahin mo yung Genesis to Deuteronomy, mapapansin mo na may nagnanarrate. So there are editors. Pero lahat ng content, ng core teaching, galing kay Moses, inarrange lang nila. So parang ganito rin yung concept dito sa Book of Proverbs. Iba't iba na tao, pero karamihan ng na nakalagay dito materials from Solomon. So, pag sinabi nilang wisdom of Israel, siya yung pinaka fountainhead, sabi nila. Siya yung nangitalakan niya po Diyos dayta. So inagad da kanya na. But if you read carefully, there are different people even inside na King Lemuel. Okay. Even sa Ecclesiastes, daming debates ng mga scholars na hindi rin nila i-ascribe directly kay Solomon. Pero the principles, parang may inarrange na lang nila. So, hindi direktang sinulat ni Kon. But, di ba, may mga materials minsan na magsulat ka nga ng topic na ganito, Pastor Dennis. Magsulat ka rin, Pastor Conring. Maraming scholar ang gumagawa nito. Mag-research ka sa topic nito, mag-research ka sa topic na ito. And then, bubuuin nila yan bilang libro. And then, may editors na mag-a-arrange. Tapos later, nakalagay yung mga pangalan nyo doon. Pero may single part kayo na bawat isa. So, ginagawa rin ng mga modern writers yan ngayon. Okay? Yun yung kasagutan natin dyan sa... Sige, Pastor. Okay. Sa Ecclesiastes naman, si Solomon pa rin yung concept na kuan, pero maraming
different ideas ng mga scholar. Pero sa akin, talagang kay Solomon ito. But sabihin na natin sa Solomon on his backslidden state, yung hindi ko nag-backslide kasi siya eh. Kasi kung titingnan mo itong book of Ecclesiastes, inexplore niya yung mundo na trying the wisdom of human. So makukuha mo, pwede mong makuha lahat dito sa mundo practicing the wisdom from below. Pero ang mapapansin mo, ang observation ni Solomon, it is a dry life, a life that is sad, parang unfulfilling life, parang ganon na buhay. Okay? So under the sun, Book of Human Wisdom, banggit natin to. And inilalarawan nito yung buhay mula sa human point of view. Ang buhay, pag hindi mo bibiyang ti Diyos, it's a vanity of vanities. Or life nga awanti ka iskan na nga una ti Ilocano. Walang kabuluhan. So parang yun yung kuwan. So ito, sinasagot niya yung tanong na, is it worth living? Sulit bang, okay bang, sulit ba ang mabuhay? Parang ganon. At sasagutin ka nitong author, kung si Solomon ang sasagot sa iyo sa backslidden state niya, sabi, vanity of vanities. Awan ka iskan na. Dahito iti banag awan ka iskan na ti amin. So, inya ti maganganab ti tao nga manipod iti amin nga pagrigrigatan na, amin nga panagbanbandog na iti sirok ti init. Umay ti maysa nga henerasyon, lumabas ti maysa. Oo, kay iskan na. So nga ti conclusion na. Apay ta kamakam ka ti biag. So the best thing in life nga maaramid mo kasi awan kay iskan na gito eh. Enjoy life. Yun yung sinasabi niya. Eat, drink, be merry. Yun lang yung point niya. Kasi actually, totoo naman yung observation niya. Kasi napakarami na they keep on accumulating na nakalimutan na nilang mabuhay. They keep on yung iba naman aral ng aral. Doctors na sila, ang dami nilang doctorate, scholars na sila. Tapos namatay. What's the point? Parang sabi ni, the best thing in life is anti-pamilya. Oh, parang ganon. And we can learn even as pastors. I think we need to think about it. Kasi minsan we invest our life in ministry. Binuhos mo nasira lahat ng pamilya. Maraming pastors na kuwan. Nakakalungkot. May mga pastors na broken family. Bakit broken family? Kasi binuhos niya lahat sa ministry. Nabaybayan na niya pamilya na. So there are different kwan dito sa mundo na ang tinuturo nito minsan reflect and how can we the practicalities of life from the perspective naman ng kwan. Wag buhos lahat, parang ganoon. Moderation, parang balance, yun yung sinasabi niya. So what's the point? Yun yung sinasabi niya. So itong writer natin dito, outside the box kung mag-isip. So yung common perspective. So ayan. The best thing, kung hindi mo na mo ibibiyang kay Diyos, the best thing in life is eat, drink, be merry. Yun yung pero yung Book of Proverbs kasi, he speaks about meaning in life, meaning of life. So purpose. So yan yung Kaya kung makikita mo dito in the conclusion of this writer, si King Solomon, sinasabi niya, ina-advisean niya yung mga bata na, kaya sa last chapter ng sinasabi, remember your Creator in the days of your youth. Kasi itong mali ko, parang sinabi niya
I distance myself to the Creator. So kung titingnan mo yung advice niya sa last part is still fear the Lord. Babalik siya sa book of Proverbs and then i-advise niya. Kasi kung i-approach mo ang buhay na detach ka sa Panginoon, yung sinasabi ng vanity of vanities. So, in the end, he advised people to remember the Creator. Tingnan mo yung last part. Kasi doon niya ibubuhos yung gusto niyang iparating. Remember your Creator in the days of your youth. Okay? So, 8 vanities. At dati 8 bagay na walang kabuluhan, sabi niya. 8 banag nga awang ka iskan na. Human wisdom and knowledge. Sinasabi pa nga niya rito sa kanya. Huwag kayong masyado sa pagbabasa ng libro. Hindi niyo mauubos yan. Natutunan ko to in the hard way. Kasi dati na-addict ako sa pagbili ng libro. Kasi kung may bagong libro, gusto kong bilhin na naman. Nagtatampo yung mga libro kasi hindi mo pa nababasa, may binibili ka na. At naiintindihan ko yung point niya. Hindi mo mauubos ang karunungan sa buong mundo. And the best things in life. Kasi as you walk with the Lord, tinuturuan ka naman yan. So, yan yung natutunan ko na okay naman yung magbasa-basa ka na yung sinasabi ko sa mga young pastors kahit kunti-kunti na knowledge every day. So, for example, pumulot ka ng isang libro kasi sa atin kasi dapat nagbabasa tayo lagi. Pumulot ka ng isang libro, kahit isang chapter lang per day. Isang chapter lang per day. Madadagdagan lang. So, sabi ko yung iba, kung tinatamad kang magbasa, sa YouTube. Manood ka lang ng basta nagdadagdag ka ng idea, informations, knowledge. Naglalabas tayo ng knowledge pag nagtuturo ka. So, anong sasabihin mo? So, pag gumagawa ka na ng sermon, ipalagip to yung Holy Spirit amin nagyaya. So, human wisdom and knowledge, awan tika iskan na daytoy. Walang kabuluhan sa buhay. Pag nag-gather ka lang ng wisdom and knowledge for the sake of gathering. So, sa atin naman, hindi Ginagamit natin sa ministry, ginagamit natin sa pag-guide sa ibang tao. Ginagamit natin para matulungan yung ibang tao. So, there is a meaning to it. So, ayan. Pag nag-a-advise na tayo, mga ganun. Pero si Solomon, gather, wala. Human labor and works. Dito, maraming addict na tao dito Trabaho. And what's the point? Nagkasakit. Wala rin. So, pero hindi naman niya sinasabi na huwag kang magtrabaho. Kasi kahit sa Biblia, tinuturo yan, magtrabaho ka. Magtrabaho ka 6 na araw, magpahinga ka sa ang point the best thing in life is eat, drink, be merry. So, relax lang. So, what's the point of labor and work? So, kung pupunta ka sa Proverbs, bakit ka magtatrabaho? Anong context nun? So, there is a family. So, pag sabi sa Proverbs, nasirib iti tao nga dati ipatawid na kadagiti anak na. So, there is always a purpose. So, yung virtuous woman, nagtrabaho tapno narang ay ti pamilya na. There is always a context. Pero marami kasi yung they keep on working na yung kabisi nila, nasira nila yung pinagtutuunan naman kung para saan yung pinagtutuunan. So, the balance dito. Kung pupunta ka sa Proverbs, may context. Ituturo ka niya, magsipag ka, pero may context. Dito, nagsisipag lang dahil nagsisipag. walang kabuluhan. So, ayan. Human pleasure, both by wealth. So, wala ring punto ito. So, there's no satisfaction in it. You keep on seeking and then you destroy yourself. So, dami na nating kwento dito na ayun.
pleasure, inom dito, inom diya. Hindi ko ano, nagsakita eh. So, what's the point? parang gano'n. Human enjoyment that comes from work well done. Kasi very satisfying rin kasi yung accomplishment. So, what's the point of accomplishing? So, title lang. Parang gano'n. So, pag walang context na walang sense of purpose yung ginagawa mo, sasabihin ng teacher awan ka is-scan na data. Into no pumanaw ka, handa kang tumalagip. Awan ton data. So, human rivalry in work, human fame and popularity. So, kahit yung mga sikat na tao, sikat ka ngayon. So, mamaya, sisirain ng sumunod sa iyo yung pangalan mo, nakalimutan ka, wala rin. Large family and long life. Even ito, for the sake of long life, wala ring punto. So, inilalabas niya kasi yung context na walang connection sa Diyos. Walang connection sa Diyos. Yun yung perspective na sinasabi ng Ecclesiastes. Kaya mahirap ring i-preach ito pag hindi mo naiintindihan yung context niya. Kasi it is a teaching from outside the box. So, dapat magturo ka dito from outside the box rin. Huwag kang magturo mula kay Solomon. So, parang negative yung perspective mo dito. Ano ang hindi natin gagayain sa taong ito? Ganon yung perspective mo. Kasi, yung sinasabi niya, mga ginagawa ng mga taong hindi konektado sa Diyos. So, ano ang hindi natin tutularan dito? Ano ang hindi natin tutularan dito? Ano ang hindi natin tutularan dito? Kasi sinasabi na nga niya, ang buhay na ito, walang kabuluhan. So, i-versus mo siya sa Proverbs. So, ganun yung way ng pag-treat natin dito sa Book of Ecclesiastes. Okay? So, paano natin isa-summarize to? So, nakahanap, sabi dito, the king found that great wisdom, as good as it is, could not bring true happiness. Wisdom, kasi para masabi lang na matalino. Wisdom, in-apply niya lang ng in-apply. O, ginagawa niya. Pero detached sa Panginoon. So, lahat sana ng ginagawa natin, i-connect natin lagi sa Panginoon. Kasi may kwan nga ako rito May injustice na napansin ako, sabi ni Solomon. Ibibigay ng Panginoon yung lahat ng kayamanan. Tapos, ipagkakait niya yung kakayahang i-enjoy, sabi niya. So, this is one thing na I abhor, sabi niya. Kasi actually, the laws of wealth, lahat yan, pag susundin mo yun, may law yan Pag susundin mo yun, yayaman ka talaga. Yayaman ka talaga. Pero yung fulfilled life, nahahanap mo lang yan doon pag konektado ka sa Panginoon. Yun yung, kaya napansin ninyo, ang daming mayayaman na tao sa mundo. Nung sinulat ni Rick Warren yung libro niya na Purpose-Driven Life, best-selling yan. From the perspective of Bible yan Best-selling yan. Kasi napapansin mo na in this world, ang daming pakagaya ni Solomon sa Ecclesiastes. Life is meaningless. And they are seeking for meaning. At nahahanap lang natin, kung pupunta ka sa last na suggestion niya, remember your Creator. Binabalik ka. And yun yung ginagawa ni Rick Warren. Kino-connect ka niya sa Creator. Yun yung principle na ginagawa ni Rick Warren doon. Ibinabalik ka niya sa Creator kasi mankind can find his purpose in the designs of God. Kasi dito, dinadrive niya ang buhay niya. Siya yung nagmamaneho Siya yung nagmamaneho sa buhay niya. So, ang tinuturo ng kwan dito, advice niya sa mga bata, sabi niya, yung kanta ni Kwan, Jesus take the wheel. Ipamaneho mo ang buhay mo sa Panginoon. Kung anong ginagawa mo, ibigay mo yung purpose ayon sa purpose ng Panginoon. Okay? So, ayan. We cannot, itong
great wisdom cannot bring true happiness. Kahit itong pleasure of wealth, ang daming mayayaman, pero nagdodroga pa rin. Parang nagpapakamatay pa rin. Parang ganun eh. Napapansin natin dyan, bakit ganito? Itong nagsulat, itong Ecclesiastes is still true in our world today. Meaningless. Yan yung sinasabi nila. And what's the point of being alive? Minsan, nagpapakamatay na sila. At yun yung meron tayo na wala sa kanila. Yun yung, kung susumahin mo, meaning in life, full satisfaction in life, yun yung in-address ni Jesus Christ sa atin eh. Direction of life. Kasi sila paikot-ikot in the wilderness of life. Ikaw diretso ka, nandun ka sa, you enjoy the presence of God. So we will dig in this later. I will make a sermon meditating on this later. Ang ganda ng perspective rin ng Ecclesiastes na bakit we need to preach the Lord Jesus Christ. Kasi sa atin kasi pinasunod mo lang sa panalangin okay na. Hindi Kailangan na teach them to obey everything I have commanded you. You link your life with Christ. Find your purpose in Him. Do what He is saying and make that your purpose. For example, may passion kang magpayaman, pero ilagay mo sa context na konektado kay Kristo. Bakit ako magpapayaman? I will fund the expansion of the kingdom. Parang ganon. It gives you a sense of purpose. So, gustong-gusto kong magturo, gustong-gusto kong mag-gather ng information. I will teach them to follow the Lord. So parang ganon. You connect to God the purpose sa lahat ng passion. Kasi magkakaiba ang passion natin. Si Solomon, ang dami niyang passion eh. So, ang dami niyang gustong gawin sa buhay. Pero under the sun, hindi lumagpas sa sun. Okay? So, ayan. Ano pa? The king was further frustrated, sabi, as he recognized that wickedness and oppression were prevalent on earth. So, daming kasamaan sa mundo, sabi. That there seemed to be no advantage in being righteous. So, parang wala rin eh. Kahit nagpapakaayos ka, nagpapakatuwid ka, hindi natatalo yung kasamaan. Parang yun yung kanya eh. That life is full of uncertainties about which nothing absolute can be known, and even death is a passing. Hindi nga natin maintindihan yung kwan eh. So, yun yung puzzle niya. Ni-interpret niya, tinitingnan niya ang buhay na hindi niya tinitingnan. Parang so, kuha na natin dito. Wala siyang connection sa Diyos. Wala siyang kaugnayan sa Diyos. Okay? And then finally, recognizing the futility of life apart from God, the king comes down to the grand conclusion: reverence God, keep His precepts, and live in the light of eternity, because only God can satisfy. So, babalik rin lang sa Book of Proverbs. So, ayan. Sabi nila, sa conclusion na dito, pag binasa mo raw itong Book of Proverbs, nakaka-depress talaga. So, makikita natin ng kwan. Kasi actually, I think even pagiging pastor, madidepress ka rin sa pagiging pastor. Kasi kung naging duty na lang sa'yo, nawala ng sense of purpose, naging routine na lang sa'yo. Naging routine na lang ang pagiging pastor sa'yo, nagtuturo ka. Kasi ang dami mo namang alam. Wala na yung passion, hindi mo na naiintindihan yung sense of purpose. You will end up na even ministry is vanity. So, mahirap yun. Mahirap yun. And we guard ourselves na not to go there. Not to go on that area. Na we find our purpose. And kaya sinasabi ni Paul kay Timothy, fan the flame. Parang, itong maganda kay Paul eh. Matanda na, pero nandun pa rin siya yung sigasig niya.
Makikita natin yung na hindi pa ikot kasi maraming pastors na kaya they play around na lang. So tingnan natin. May the Lord keep us. may His grace. Tanda kanya tayo mga He preserve us. Kasi kung nahulog si Solomon dito, napunta siya doon sa area yun. He is a Proverbs man. What to make us think na we are better than him. So, ayun yan. We rely on the grace of God to preserve us. Kasi actually minsan darating sa buhay natin na ganito na lang, paulit-ulit na lang ang ginagawa. Pasok sa isip natin yan. Naminis. Parang kaya maganda rin na you keep on exploring. Kaya actually, isang reason yun, gusto kong bumibiyahe ng bumibiyahe. Ayaw kong tumatambay sa isang context. Gusto kong, nasa Mindanao, praise God, Hong Kong is inviting me. Pero kung wala man, kaya gusto ko kahit si Uncle Cesar, kaya naman tayo Manila, Mindanao, but I keep on, I get out, I go to Manila, roam around, keep on changing your context. Keep on changing your context. Para kasi lang there is something new. Ikaw ang dumiskarte yan. Agmuk-muk-muk ka dito. Vanity kung kunang mutin. Kasi kung papansin mo yung Solomon, kung anong tinambayan niya, tumatambay siya doon. Hanggang sa kahit doon sa bagay na yun, nabuburo siya doon. So, ayan. Okay, 10:45. Tapusin na natin to. Bilis na lang to. So, Song of Solomon. Sabi nila, itong Song of Solomon, sinulat raw ni Solomon nung nagbibinata siya. Bata-bata siya. Kaya puro or-aram. yung bata siya, yung passion of panliligaw, gano'n. Tapos, nung nasa middle age raw siya, yung pinaka-peak ng buhay niya, parang pinaka-revive na part ng buhay niya. Sinulat niya raw yung Book of Proverbs. And then nag-dwindle siya, lumayo siya. And then nung matanda na siya, patapos na ang buhay, sinulat niya yung Song of Solomon. So parang sinasabi nila, journey raw ng buhay ni Solomon itong books na to. So, mula doon sa passion state, nung kabataan siya, nung very passionate siya sa lahat ng wisdom ng mundo, hanggang sa pagsisisi na lang ang naiisip niya. So, ayan. The Song of Solomon, sabi nila, binubuo raw ng 1,005 songs, according sa 1 Kings 4 verse 32. So, ang dami niyang sinulat na Proverbs, ang dami rin niyang sinulat na songs. Mapapansin mo, pag love ang pinag-uusapan, nagiging poetic ka talaga. So, ayan, express niya yung part. So, dami niyang songs, and yan. Bakit sinulat niya to? So, maraming perspective to. So, the purpose is to express the ideal love relationship in two arenas. So, the greatest human love relationship provided by God is a man for a woman inside the pursuit of context of marriage. So, ito, nasa context ng pag-aasawa ito. Hindi sa context kasi ito, yung mga kabataan kami, dami namin kino-quote dito na verses na binibigay mo sa sinisingit mo sa mga love letters mo. Uso pa ang love letters nun. So, ayan. The greatest love relationship. Kasi dinesign ng Panginoon ang tao na lalaki at babae. But that design is in the context of marriage. So, in the context of marriage. So yan. And the greatest divine or spiritual love relationship is expressed by Christ for His bride, the church. Okay? There are different methods kung paano natin i-interpret itong, kasi mahirap basahin to. Kasi very poetic and then parang walang direction. Parang nakikialam ka lang sa love letter ng may love letter.
Tapos yung pagsusulat pa nila, parang may passcode sila na sila lang nakakaintindi sa sinasabi nila. Parang ganon. Dami nilang binabanggit na sila lang nakakaunawa. So, may sarili silang mundo. Parang ganon. Ganon naman eh. Pag pumasok ka sa larangan ng pag-ibig, gumagawa ka ng sarili mong mundo. Hindi mo na naiintindihan ang lahat. Hinahamak ang lahat. Masunod ka lamang. There are different ways of interpreting ito. Yung literal or historical interpretation, ito sinasabi na isa lang na kanta na dinidescribe niya yung pag-ibig ng mag-asawa. Sineselebrate yung marriage ni Solomon sa isang Shulamite woman. Ang daming asawa ni Solomon eh. Sasabihin na natin, ito yung mga first love. First love ni Solomon, yung nagsisimula siyang umibig. So, ayan. Sabi nila, it has no meaning beyond that. Parang, ang hirap naman tanggapin nito kung walang meaning beyond that. Bakit pa nasali sa scripture? So, parang ganon. So, Shulamite woman. Parang first love ni Solomon. So, ayan. Yung isa naman na sa way of interpretation, symbolic, spiritual, or devotional interpretation. Sinasabi na itong kanta na ito, or tula na ito, Song of Solomon, kanta to. Ang haba naman na kanta to. Parang wala raw, parang sinasabi nila na actually hindi raw ito tungkol sa isang babae na parang nililigawan ni Solomon. So parang actually isa raw symbolic ito ng relationship ng Panginoon tapos sa atin na mankind. So it's about God and mankind. Kasi titingnan mo naman yung grabe kung paano ligawan ng Panginoon ang mankind. Basahin niyo na yung kung gaano kalalim yung pagmamahal ng Diyos sa tao, sa katauhan, o sa Israel, sabihin na lang natin, symbolic ng mankind. Basahin niyo yung kwento ni Prophet Hosea. So, puntahan mo yung kwento ni Prophet Hosea na wala. Niloloko na siya ng harap-harapan. Anong magagawa ko? Mahal kita eh. So, parang ganun ang Diyos eh. Martir. Parang ganun. Ganun siya umibig. Ganun umibig ang Diyos. So, napanood niyo yung the original scene ni pangalan nito. Asawa ni Brad Pitt. Angelica Jolie. So, parang kinuha nila yung perspective doon, yung kwento eh. Na parang kwentong kanyan eh. Parang kwentong Hosea. Medyo erotic lang. Pero ang ganda ng kwento nun. Parang niloloko siya. Slave kasi yung babae. Pero napamahal siya sa kanya. Parang everything is a play, parang ganon. But in the long run, parang nahulog rin yung babae sa kanya. So parang ganon. So in the long run, sabi ko nga pag nakikilala mo ang Diyos na ito, you cannot help yourself but fall in love with Him. Kasi grabe siya magmahal. parang ganon. And then typical interpretation, ano tong typical interpretation? Itong typical interpretation, kinikilala niya yung literal. So, ibig sabihin, may Shulamite woman, talagang si Solomon ito, may historical setting na nauugnay sa talagang relationship ni Solomon sa babaeng ito. At meron ring symbolic na binibigay. So, it's the love of Christ and His bride, the church. So, ayan. Daming interpretation. Si Pastor Peter ang dapat magturo nito. Daming perspective na nag-sit in lang ako minsan kay Pastor Peter dito eh. Pero ang galing ng pagtuturo niya nito. Analysis of the book.
So, mahirap i-analyze tong librong ito, but magbibigay ng mga idea sa itong mga nilalaman niya. The lovers sing of their mutual affection. So, the Shulamite speaks of her love and recounts her first dream of him. So, drama ito eh. Parang ligawan. Yung pag-sing-irog ng dalawang lovebirds. And then, as the drama heightens, Sheloma, most likely si Solomon, comes in all his glory from Jerusalem to take his bride back to the palace and once more praises her beauty. And then, yung susunod na bahagi, na naginip yung babae, na nahiwalay raw siya sa bridegroom, panaginip lang, pero natakot siya sa panaginip. At the more na niyakap niya yung niyakap niya yung minahal niya, si Solomon, parang gano'n. And then it closes with the bride and bridegroom expressing their ardent love for each other. So, ayan. And then, itong nagpapahirap sa book na ito kasi it has sexual relationship. So, yun, may nilalaman siya na very vivid siya mag-describe. So, and kaya sinasabi ng ilan na paanong inspired yan? So, pero, kung titingnan kasi natin dito, in the perspective of God, walang masama sa sex in the context of marriage. Tinuturo nga ni Solomon it is holy. Actually, it's God who designed. So, pag nandun siya sa boundaries o ng marriage, it is holy. It is holy. So, ayan. Characteristics of sexuality na establish ng Panginoon, this is good. So, nung nilikha niya sina Adan at Eva, they are sexual beings. And all His creations are good. It is to be mutual. So, sabi ni Solomon, I am my beloved's and he is mine. So, ang pag-ibig hindi one-sided. Hindi one-sided ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay mutual. So, dapat nag-express yung ito yung one. Siyempre, ang babae, hindi ka naman iniibig yan, maliban kung Koreano. Koreano kasi babae nang liligaw. Hindi ka naman iniibig nung babae sa Philippine context. Tapos nagpahiwatig ka. Nililigawan mo ng nililigawan hanggang sa mahulog rin niya sa'yo. So, pagkatapos nun, mutual na. Kaya tinatawag nating MU. Maling ugnayan. MU na. Pero ibig sabihin, meron naman yung mga babae na MU na, kulang na lang yung matamis na oo. Pero yung hinihintay, parang ganun. MU na, mutual understanding. They fall in love to each other. So, yun yung pag-iibigan sana ng hindi siya one-sided. And kahit pumasok na sa pag-aasawa, both side yan, na you nurture the love both side. So, ito yung tinuturo ni Dr. Leah, na there are different love language. Intindihin mo yung love language. Kasi minsan, yung babae, ang love language niya pasalita. Yung love language naman ng lalaki sa service. Hindi ka man lang I love you. Pero yung lalaki naman, I love you ng I love you sa pamamagitan ng paglilingkod or pagbibigay. So, ayan. Either way. So there are different love language. Sabi ni Dr. Leah, pag-aralan nyo yan. Kailangan nga in the end, kailangan mo may gift of interpretation of love language. In the end, matuto ka sa language niya, matuto rin siya sa language mo. And then you practice all the love languages. Yan yung sinasabi ni Dr. Leah dito sa pagtuturo nito. It meant to be mutual. Tinuturo ng concept na ito. And
of course, the context of sexuality dito, it meant to be pleasurable. God created the human body in such a way to enjoy this part of the marriage relationship. So, sexual relationship is not just for procreation. So, yan yung sinasabi dito. It is meant to be enjoyed also. And then, it was intended to be beautiful. Okay? Just as Adam and Eve prior to sin were fully exposed to each other and were not ashamed, in godly relationship, the sexual aspect of the relationship is not something about which to be ashamed. It is sin that has perverted what God intended to be pure. Sabi dito. Okay? So, yun yung Song of Solomon. So, overall, ito yung wisdom literature natin. And may mga tanong or reflection kayo rito. Pero very challenging talaga itong very challenging itong Song of Solomon. Minsan lang ako gumawa ng sermon yan. Minsan lang ako nag-sermon regarding dito. And parang hindi pa ako satisfied sa binigay kong explanation. Ang hirap huliin yung point niya rito. Pero ginamitan ko pa ng mga videos ito nung nag-preach ako para may bigay ko lang yung. Pero medyo talaga challenging. Ang poetics kasi, lalo na tong songs, hindi mo alam kung kailan literal, hindi mo alam kung kailan siya poetic. So ang daming very challenging ito. But overall, yan, ano yung movie na yun? Everything is fair in love, in war, sabi niya. So, ayan. Ito yung wisdom literature natin. Praise God, natapos rin natin. 11 o'clock na. So, and the next meeting, pag-aaralan natin itong papasok na tayo sa mga prophets, major prophets and minor prophets. And ito yung pag-aaralan natin sa Wednesday. Okay? So, kung walang tanong, that's our lesson for tonight. Reflections? Wala rin? Umaya na sa kape natin. So, ayan. Ito yung lesson natin ngayong gabi. And purihin ng Panginoon. I hope you make sermons out of this. Pastor, anaman DJ arambi din min nga assignment nga kwa di last na lesson tayo. Maraming kiti. Wala. Tula regarding Tula. Kita niya details na gente ka balikan niyo yung video nga recorded. And bigay details na dito. And then yun na yung pachika mo. Unta na lipatak ajay ko nga kunada nga ajay na ibag midi nga garambi kami titulak ni nayawan mo ten. Ni Sister Marie Chris ang lamang tula na ayo. Ana pastor agaramid kami ti sarili mi or agala kami igenti kwamot lang. Agaramid kiti version mo sa expression of your love for God. Sige pastor. Tula or song. You can put a tune and you can make it a song. Much better kasi hindi naman tayo nagtutula sa church. Pinagtula na kami, di ko akit may nagtula, di kalmal. Sabadi. Sige. Oo. I think the Pastora Joan, easy for you to make it. When try ko, agarami na kung So, yun. Purihin ng Panginoon. Iniling ko kay Kon. Pastor Dennis, you close us in prayer. Nalangin tayo.
Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Tapos itong klase namin sa Book of Proverbs, Ecclesiastes, and Book of Songs of Solomon. Lord, salamat Panginoon sa paggabay mo sa amin. Thank you, Holy Spirit, sa lahat ng mga karunungan na binibigay mo. And Lord, maraming salamat din sa buhay ng aming mga kasama sa Hong Kong, sa Quirino, dito sa part ng Ifugao. Lord, salamat Panginoon dahil patuloy kang nagbibigay sa amin ng grace, bibigay sa amin ng proteksyon sa mga araw-araw. Lord, sa gabing ito, mahinga kami Panginoon, ikaw po Panginoon ang mangusap sa amin. And Lord, gigising kami sa umaga na meron kaming lakas na gagamitin na naman Panginoon sa araw. Lord, bless mo kaming lahat sa gabing ito, sa mga kapatid namin sa Hong Kong, Lord, sa mga work nila, gabayin mo sila, Panginoon. Salamat sa aral na ito, Panginoon, sa mga binibigay mo na hindi naman maunawaan ng lubos, pero Panginoon, salamat sa Holy Spirit mo na nagbibigay ng karunungan, kaunawaan, ma-apply namin sa aming mga buhay at sa iba, Panginoon. Lord, maraming salamat. Pinabalik namin lahat ng kapurihan sa iyo. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good night sa ating lahat. Good Good night po. night. Good night. Good God night. bless. Thank you, God Pastor. bless po. Good night. Pastor. Nagbayat. God bless. Amen. Good night. Night.